Narin mata ko madya may saan. Madi ka rutin, tadalin. Nilumdok sa wala ka eh. Nagtagsyon kaya rod. Hi, hello guys! This is Mercy, ang piling vlogger ng Alcala. So for today's video, nakakamiss ang mag-mini vlog. Biglang lakad nga namin nung Sunday kaya naman napabideo ang first son of the Philippines. At dahil Sunday ito ay nag-attend muna kami ng mass. And 1 hour later, pupunta na kami sa aming pupuntahan. At sa pagkakataong ito ay hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng aking mister. Basta makikita ko na lang daw pag nakarating na kami doon. Almost 1 hour nga kami bago kami nakarating dito. At dito nga ako dinala sa Kawayan Eco Park. Matatagpuan ito sa Gentrias, Cavite of the Philippines, kung saan napabilang ito sa list ng Time World's Greatest Places 2026. So bago ka nga makapasok dito ay kailangan mo munang magbayad ng entrance fee ng 150 pesos per head. And naglalagay sila ng wristband as proof of admission of the Philippines. Na? So kung nature lover ka ay perfect sa'yo to. Hindi mo maiisip na ang mahal ng entrance fee. Pero for me as a normal person living here at the Philippines, mahal siya. Pero mas mahal ko semester of the Philippines. Kung may upcoming events kayo ay try nyo mag-inquire dito. Sobrang cozy at peaceful ng ambience dito. Bukod sa relaxing, yun nga yung sinabi ko, perfect din ng place na ito para sa weddings, birthdays, corporate events, at iba't ibang special occasions. And one thing na talagang nag-stand out sa akin, ang CR nila. Grabe, ang linis at ang bango. Parang kwarto lang sa linis at ganda nito. Parang nahihiya naman akong umihi dito. Pero di na kinakaya ng pantog ko ka-Philippines ko. Isa ito sa mga place na pati CR pinag-iisipan talaga. Look, wala ka talagang makikitang bakas ng dumi sa floor. Parang ako palang atang naunang nag-CR dito. Anyways, ang unique lang ng design dahil made from kawayan ang structure. Kaya perfect kung gusto mo ng nature-inspired na ambience. Dito naman tayo sa Marahuyo Bridge. Matatagpuan ito sa ibabaw ng isang man-made lagoon. Pwede ka ditong mag-sightseeing at photoshoots. Or magrenta ng bangka para mag-ikot at mag-relax. Pwede ka din ditong mag-fishing at mag-fish feeding. And pwedeng-pwede mong iuwi yung mga isdang nabibingwit mo dito. Pero kung gusto mo lang maranasan ang pamimingwit para sa libangan, maaari mong ibalik ang nahuling isda sa lagoon nang walang dagdag na bayad. Saka ang maganda din dito ay maaari irenta ang tulay para sa mga pribadong kaganapan, yoga classes, o maliliit na pagtitipon ng hanggang 4 na oras. And suggestion ko lang, bumalik kayo rito sa gabi para makita nyo ang mas magandang view at relaxing atmosphere. Ibang level din ang ganda ng place na ito sa gabi. Dito naman tayo sa camp area. Yung mga nakikita nyong upuan ay may rent yan. Kaya kung nagbabalak kayong mag-picnic dito, I recommend na magdala na lang kayo ng sarili nyong camping tents or sleeping mats at iba pang picnic accessories. Pwede din kayong magbaon ng sariling pagkain. Pero mayroon din naman silang inaalok na mga picnic set o pagkain sa park kung ayaw mong magbitbit. Sa amin kasi ni Mister ay masasakyan naman kaya nagdala na lang kami ng sarili namin. Sayang din naman kasi yung ibabayad mo sa renta. Nagbaon lang kami ng mga prutas at tubig. Sa mga oras na ito ay naiinitan kami dito sa open area kaya inilipat namin dito sa may silungan. At para din makaupo ang aking Mister of the Philippines. Hindi naman siguro kami sisingilin dyan. Kung may makakakita naman na nakaupo ang aking Mister dyan, edi magbayad ang aking mister. Nasira kasi yung isang upuan namin. So hanggang dito na nga lang kami. Hindi na namin nalibot lahat. Sobrang lawak din dito. So since gutom na ang aking Mister of the Philippines, kinuha na niya yung sasakyan at dito ko na lang siya aantayin. Pupuntahan din namin yung kanilang floating cafe. Sobrang lapit lang din dito. Walking distance lang siya. Pero since may parkingan naman doon, dalhin na lang namin yung sasakyan para diretso uwi na mamaya. Ito yung bungad ng El Rio Floating Cafe nila. So abangan nyo na lang yung part 2 nito. Ang ganda din dito mga sis. So dito ko na tatapusin yung unang kabanata ng mini vlog ko. Salamat sa panonood ka Philippines ko.